Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay tinawag ng ating bida ang matandang si Shim Yanggak, at agad na inutos na paslangin ang dalawang iyon, na agad naman na sinang-ayunan ng matanda at napasabi na naghihintay lamang siya na ipag-utos ito ng ating bida sa kanya. Sa narinig na ito naman ang pinuno ng Violent Gale Hideout ay nagulat naman siya sa ipinag-utos ng ating bida dahil sa ang dalawang ito ay ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan, ngunit huli na para sa kanya ang makagawa ng aksyon, dahil sa matagumpay ng pinagpira-piraso ang kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan ng matandang si Shim Yanggak. Matapos naman ang ilang sandali, sa pagkakakita ng ginawa ni Shim Yanggak sa kanyang mga pinagkakatiwalaang mga kasama, ay nakaramdam naman ito ng matinding pagkagalit, at agad na sinugod ang matanda habang sinasabihan na papaslanggan niya ito dahil sa anong lakas ng loob nitong paslangin ang kanyang mga itinuturing na mga kapatid. Sinabihan naman siya nito na matapos niyang pumaslang ng napakadaming mga tao sa karatig na lugar na ito at maging ang kainin ng ilan sa kanila, ay ngayon ay nakikita pa din niya na mahalaga ang buhay ng kanyang mga kasamahan na kanyang pinaslang. Hindi naman niya pinansin si Yanggak at nagpatuloy lamang sa pag-atake dito, ngunit madali lamang na naiwasan ito ng matanda, at agad na nagbigay ng kontra-atake upang magawang mapa-atras ang pinuno ng Violent Gale Hideout. Kaya naman dahil dito ay galit na napasabi na lamang ito na mukhang ang kanyang kakayahan na paslangin ang kanyang mga itinuturing na mga kapatid ay hindi isang swerte. Sinabihan naman siya ni Yanggak na naglagay siya ng malakas na killing intent sa atakeng iyon upang magawang mahati ang katawan niya, ngunit mukha yatang namaster nito ang Protective Reinforced Chi. Matapos naman na makarecover ng pinuno mula sa pagkaka-atras sa atakeng iyon ng matanda ay sinabihan naman nito si Yanggak na wala siyang dapat na isabi sa taong malapit ng mamatay, at tinanong si Yanggak na kung anong lakas ng loob nito na magsanhi ng kumos iyon sa kanyang teritoryo. At bukod pa doon ay ang Head Sentinel o kung ano paman, ay sila ang unang nagsimula ng lahat sa lugar na ito. Kaya naman ay malakas itong sumigaw at sinabihan ang lahat na kung nakikita ba nila ang nagaganap ngayon. Dahil mayroong nagtungo dito at sinasabi na siya ay ang Head Sentinel at nagtungo sa kanilang Violent Gale Hideout at nagawang paslangin ang kanilang dalawang kapatid sa bandido ng walang malinaw na dahilan. Kaya naman ay tinanong nito ang lahat ng kanyang mga kasamahan na kung ayos lamang ba na ang kung sino na nasa posisyon bilang Head Sentinel ay umakto ng ganito at nang walang pakundangan. Dagdag pa nito na kung hahayaan lamang nila na ang isang Head Sentinel ay gawin ang kung ano ang kanyang naising gawin ay sa huli ay maaaring mawala ang kanilang mga buhay ng ganun lamang kadali sa mga kamay nito, kaya naman ay kailangan nilang labanan ito, sila na kanyang mga kapatid sa bandido. Sabi naman ng isang miyembro nito na tama ang kanilang pinuno dahil sa kahit pa siya ay ang Head Sentinel ng Bandit Union. Ay mali ang pumaslang ito ng kung sino ng basta-basta lamang, na sinang-ayunan pa ng isa at sinabi na kung sinong nakakaalam kung ang bastardo na ito ay biglaan na lang na magdesisyon na paslangin silang lahat, nang bigla naman na sinabi ng pinuno ng mga ito na tanging 7 lamang sila, kaya naman ay magagawa nilang paslangin ang lahat ng ito, at gahasain ang mga babaeng kanilang mga kasama. Napasabi naman ang isa sa kasamahan ng ating bida na inaasahan na niya ang ganitong mga bagay na mangyayari, sinabihan naman siya ng babae na hindi makakatulong pa ang bagay na iyon, dahil hindi ba nila inaasahan din ang mga pakikipaglaban sa kanilang ginagawang paglalakbay, kaya naman ay walang pinagkaiba ang bagay na iyon sa kanilang sitwasyon. Nang bigla naman na nagtanong ang matandang kapatid ni Nang Gangyon sa ating bida na kung maaari ba na siya na mismo ang makialam sa usaping ito ngayon, na hindi naman sinang-ayunan ni Yeonjuko dahil sa hindi na nito pa kailangan na gawin iyon. Sabi pa nito na kung magagawa niyang mapinsala ang mga ito bilang siya na isa sa puwersa ng Justice Alliance ay hindi magugustuhan ito ng pinuno ng kanilang Bandit Union, ang Shattering Heavens Demon Lord. At bukod pa doon ay naparito sila upang parusahan ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect at hindi ang wasakin ang Violent Gale Hideout, nakakainis man sa parte niya ngunit kailangan na siya ang umayos ng trabahong ito. Kaya naman matapos ng ilang sandali, ay malakas nitong sinabi na sa ilalim ng utos ng kanilang hideout leader, ay naparito siya upang iligpit ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect na nagtatago sa kanilang Violent Gale Hideout.
Dagdag pa nito na hindi niya nais na saktan ang miyembro ng kanilang pamilya sa bandit union, ngunit kung nakikita nila itong hindi maganda ay maaaring lumapit sa kanya ang kung sino kung nais nila. Subalit, ang kung sino ang magnanais na gawin ang bagay na iyon, ay ituturing na pagsalungat sa kanilang pinuno ng bandit union, bukod pa doon ay ikukonsidera na parte ng Dark Spectral Sect at sinisigurado niya na papaslangan. Matapos na masabi ang lahat ng ito ni Yonjuka ay wala namang nagnais na sumubok na sagudin siya, kaya naman ay galit na napasigaw ang kanilang pinuno, at tinatanong ang mga ito na kung ano ang kanilang ikinakatakot, at bakit hindi sila magmadali na paslangin ang mga ito. Sa nangyari ay napasabi naman ng ibang bandido na ito ang dahilan kung bakit ang mga bandidong ito ay mahihina, at ang sitwasyon sa lugar na ito ay hindi na nagiging maganda pa, kaya naman ay kailangan nilang magmadali at tulungan ang kanilang pinuno na si Simadan. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na sisimulan niya ito sa matandang nagawang paslangin ang kanilang mga kasamahan, kahit na mukhang malakas siya ng kahit papano ngunit kakayanin naman nila ito. Dagdag pa ng isa na ang kanilang mga kasamahan sa Dark Spectral Sect ay tutulungan din naman sila kapag nalaman ng mga ito ang nangyari sa lugar na ito, kaya naman ay agad na sumugod ang ilan sa kanila sa kinaroroonan ni Yanggak. Kaya naman ay nang magawang makalapit ng mga ito ay sabay-sabay naman silang umatake at sinabi na ito ay para sa kanilang mga kasamahan na pinaslang niya kani-kanina lamang. Dahil dito ay napasabi na lamang si Yanggak na mukhang ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect sa lugar na ito ay kusang ipinapakita ang kanilang pagkakakilanlan, kaya naman sa isang pag-atake ay nagawa niyang pagsabay-sabayin ng mga ito na paslangin habang sinasabihan na ngayon ay maaari na din nilang samahan ang kanilang mga kasamahan na nauna. Sa nakitang ito naman ng iba ay hindi sila makapaniwala dahil sa ang kanilang mga may katungkulan sa Violent Gale Hideout ay nagawa lamang paslangin ng matandang iyon ng sabay-sabay at mabilisan, at masyado itong malakas para sa kanila. Sa nangyari ay galit na tinanong naman ng kanilang pinuno ang mga kasamahan nito na kung manunood na lamang ba sila matapos na mapaslang ang kanilang mga kasamahan, kaya naman ay papangunahan niya ang pag-atake at samahan nila siya. Dahil dito ay mabilis niyang inatake ng sunod-sunod ang matanda habang sinasabi sa mga kasamahan niya na ipakita nila sa mga ito, ang pagkatakot sa kanilang Violent Gale Hideout. Masayang sinabihan naman siya ni Yanggak na mukhang nagsasalita ito bilang isang tunay na pinuno ng kanilang kuta ngunit isa siyang tuta ng Dark Spectral Sect, at tinanong niya ito na kung isa ba siya sa mga 10-headed demon soldier. Dagdag pa nito na kung ganun nga ay masyado itong mahina kumpara sa nakalaban niya noong nakaraan, at sa tingin niya na mayroon ding malaking pagkakaiba patungkol sa martial prowess kahit na sa mga 10-headed demon soldiers. Sa nangyari ay mas nagalit naman ito, kaya naman ay sinabihan niya si Yanggak na titignan nila kung hanggang saan niya magagawang pangatayuan ang kanyang kayabangan, kaya naman ay agad na nagbigay ito ng malakas na pag-atake sa matanda, na madali lamang niyang nadepensahan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nakitang iyon naman ng matandang kapatid ni Nanggang Yon ay napasabi ito sa ating bida na bakit hindi nito sinabi na ang matandang ito ay ganito pala kalakas, ngunit nagtataka naman si Yonjuka na napapatanong na kung malakas na ba ito para sa kanya. Sabi naman nito sa ating bida na dahil sa ipinapakita nito na mas malakas pa siya sa katapat nito na 10-headed soldier, ngunit kinontra naman siya ni Yonjuka at sinabi na ito ay dahil sa ang katapat niya ay mahina lamang, at ang lakas nito ay hindi may kukumpara sa martial prowess ng isang susunod na magiging pinuno ng Nanggang clan. Hindi naman makapaniwala ito sa sinasabi sa kanya ng ating bida, kaya naman sabi ni Yonjuka na kung siya ang humarap sa mga ito ay nakakasigurado siya na kanina pa siya tapos na ubusin ang mga ito. Sa lugar naman nila Yanggak ay makalipas ng ilang pagpapalitan ng mga pag-atake ng dalawa ay matagumpay naman na nabigyan ng pagkapinsala ito ng matanda. Sa isip nito habang papatalsik ay naiinis ito dahil sa hindi maaaring siya ay matatalo lamang sa isang matandang kagaya nito na hindi man lamang isang head sentinel. Kaya naman nang matapos na masalo ito ng kanyang mga kasamahan, ay agad naman siyang tinanong ng mga ito na kung ayos lamang ba siya, ngunit galit naman itong sumagot na kung sa itsura ba niyang ito ay mukha pa ba siyang ayos lamang.
Nang bigla naman itong nagalit sa mga ito at tinatanong na kung ano pa ba ang ginagawa ng mga ito, dahil sa inutusan niya sila kanina na sumugod na din kasama niya. Sabi naman ng mga ito na ito ay dahil sa maaari silang maituring na kumikalaban sa kanilang head hideout leader kung sakaling gagawin nila ang nais nito. Sabi pa ng isa na base sa kanyang mga narinig na ang kanilang head sentinel ay malakas pagdating sa martial arts na maaari din na maihambing sa lakas ng kanilang head hideout leader. Kaya naman ay hindi nila alam kung magagawa ba nilang manalo kung sakaling tutulong sila dito. Sa narinig nitong paliwanag ng isa sa kanyang mga kasamahan sa bandido ay galit nitong tinanong ang lalaki na kung ganun ba ay hahayaan na lamang nito na makita na matalo ang kanilang pinuno, at kung matatawag pa ba nito ang kanyang sarili na miyembro ng Violent Gale Hideout. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi na sa ngayon ay wala silang tamang rason upang sundin ito, dahil ang tangi lamang na sinusunod nila ay kung ano ang nakasaad sa kanilang bandit union. Dagdag pa nito na walang saysay para sa kanila ang sundin ang kanilang hideout leader kung nandito ang kanilang head sentinel, at tinanong kung sa tingin ba nito na mayroon ba talagang naging tapat na mga miyembro sa kanyang pamumuno sa mga ito. Agad naman siyang kinilala nito bilang ang Great Mountain Monster, Gungun Bomb, at sinabihan na kung ito ba ang pamamaraan nito upang makaganti para sa pag-agaw nito sa kanyang posisyon bilang ang kanilang hideout leader. Na agad naman na hindi nito sinang-ayunan dahil sa hindi naman nito nais na gawin ang bagay na iyon, ito ay dahil lamang sa hindi niya na nais na hayaan ang mga kabaliwan na ginagawa nito sa kanilang hideout. Sabi pa nito na kahit sila ay mga bandido na nabubuhay sa pamamagitan ng mga pagnanakaw sa mga pag-aari ng iba ay mayroon pa din silang mga moral bilang mga tao, at hindi sila ang tipo ng mga bandido na mga baliw na sumisira ng mga kabahayan, pumapaslang ng madaming bilang ng mga tao, pang-hostage, ang pagkain sa mga laman nila, at ang gawing mga alipin ang iilan sa mga ito. Sa nangyari ay natatawa naman itong napasabi na totoong mga tanga ang mga ito, dahil hindi ba nagawa nito na makakuha ng malaking salapi dahil sa ang kanilang Violent Gale Hideout ay kulang ang nagagawang malikom sa loob ng isang buwan. Kaya naman sabi nito na dapat talaga ay pinaslang na niya ito umpisa pa lamang, dahil mukhang naghahantay lamang ito ng oportunidad upang magawang kalabanan siya, na hindi naman ito sinang-ayunan at sinabihan na huwag siyang patawanin ito, at tinanong kung naging parte ba talaga ito ng kanilang bandit union, dahil sa ngayon ay malalaman na ng lahat na ang kanyang mga ginagawang aksyon ay walang pinagkaiba sa mga Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng mga di mabilang na bulong-bulungan patungkol dito at sinasabi ng ilan na tama ito sa kanyang mga sinabi. At sa totoo lamang ay naisip din nila na kabaliwan ang pagkain ng laman ng kanilang kapwa-tao. Sabi pa ng isa na mayroon siyang kaibigan sa Dugejang Village at base sa narinig niya ay parating na ang mga puwersa militar upang lusubin ang kanilang lugar at burahin. Sa mga naririnig naman nito sa kanyang paligid ay naiinis itong napapasabi na mukhang nagawa na ng mga ito na mabaliktad ang kanyang sitwasyon. Nang bigla naman siyang natigilan ng tawagin siya ni Yonjuka, sabi nito na mukhang hindi na maganda ang nagiging sitwasyon niya, at sa tingin niya na hindi na magiging masaya pa para sa kanilang lahat kung papatagalan pa nila ito, dahil bukod doon ay kanina pa siya nagugutom. Kaya naman ay sinabihan na niya na ngayon ay papaslangan na niya ito. Sa isip nito ay namamangha siya dahil sa ang batang iyon ay kitang-kita na mas malakas kumpara sa matandang nakalaban nila kanina base sa aura na nararamdaman niya dito, at nakakasigurado siya na hindi niya magagawang manalo laban sa isang ito. Kaya naman ay agad nitong binitawan ang kanyang sandata, at lumuhad sa harapan ng ating bida at sinabi na nagkamali siya sa lahat ng kanyang mga nagawa at hinihingi nito ang kapatawaran sa kanilang head sentinel. Bukod doon ay nagalit lamang siya dahil sa nakita niyang pinaslang ang kanyang mga kasamahan at siya ay hindi parte ng Dark Spectral Sect at sana ay paniwalaan nito ang kanyang mga sinasabi. Dagdag pa nito na mamanmanan niya at hahanapin ang sinasabi nitong Dark Spectral Sect na nagtatago sa kanilang grupo gaya ng kung anong ipinag-uutos sa kanya, kaya naman ay sana ay mapatawad siya nito, ngunit sa isip nito ay napapasabi siya na kailangan muna niyang makaligtas sa pagkakataong ito at tatakas na lamang kalaunan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sabi naman dito ng ating bida na bilang isang head sentinel,
ay kapag ang isang hideout leader ng bandit union ay sasabihin ang ganitong mga bagay ay kailangan niyang patawarin ito. Sa nangyari ay agad naman na masayang nagpasalamat ito kay Yonjuka, ngunit pahabol ng ating bida na ang patungkol sa sitwasyon niya ay hindi maaari. Matapos ay tinanong naman siya ng seryoso ng ating bida na kung talaga ba na siya ay nagmula sa Dark Spectral Sect, na agad naman itong itinanggi. Ngunit mabilis naman siyang inatake ng ating bida at sinabihan ito na malalaman nila ang totoo matapos niyang paslangin siya, at kung magagawa ba nito ang magbago ng kanyang anyo, bukod pa doon ay kailangan din niyang paslangin ito kahit paparte pa siya ng kanilang bandit union dahil sa mga ginawa nito sa karatig nilang lugar. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.